Nagbabalik po ang usapang Tito Manny. Natapos po ang SONA ni President Bongbong Marcos at umani po ito ng tagumpay. Pero siyempre doon sa mga medyo hindi makabongbong Marcos, meron pa po silang hinahanap. Sila po ay nakukulangan. Natural lang siguro yan. Meron ba naman tayong napanood at napakinggan ng mga SONA ng kahit na sinong presidente na kumpletong-kumpleto na natalakay ang lahat ng problema ng bansa? Natural, may hits, may miss. Pero para sa akin, hindi porket hindi natalakay sa SONA ay hindi ginagawan ng solusyon. Isa na po dyan yung hindi daw binanggit sa kanyang SONA yung tungkol sa online gambling at sa confidential funds ni Sara Duterte. So hihintayin po natin, may gagawin ba ang ating presidente tungkol sa online gambling at tungkol dito sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte? Para sa akin, iniiwasan na lang ni Bongbong Marcos na magsalita ng kahit na ano tungkol kay Sara Duterte. So siguro saka na tayo pumuna kung wala pong gagawin ang ating presidente doon sa mga grupong nakulangan sa SONA ni President Bongbong Marcos. But as a whole, mukhang okay po. Para sa akin, okay yung SONA ni President Bongbong Marcos. Isa po sa pinakagusto ko na sinabi ng ating Pangulo. At daw po dito yung mga tinamaan dito sa portion ng speech ni President Bongbong. Sabi po niya, wag na po tayong magkunwari. Alam ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto, mga kickbacks, mga initiative, errata, SOP for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo na sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo, na binulsa nyo lang ang pera. So hihintayin po natin kung sino ang unang magiging casualty nito. Ay nako, medyo marami-rami po yan. At alam naman natin, kapag si President Bongbong Marcos ang nagsalita, tuto pa rin niya. Kaya nga si Sara Duterte ay triggered na. Siya po ngayon ay nasa South Korea, isa sa mga bansang pupuntahan niya kasi balak yata mag-world tour ni Sara Duterte. At doon, sa bawat bansang pupuntahan niya, sisiguraduhin niya nasisiraan niya ang ating gobyerno, si President Bongbong Marcos, and the Filipino people as a whole. Dahil nung paman alam na natin na hindi dadalo si Sara Duterte sa SONA ni President Bongbong Marcos, na hindi naman siya kailangan dun eh. So nakakagulat ba na malaman na hindi siya pupunta sa SONA or maghugulat tayo kung siya ay dadalo? Hindi po siya kailangan ng presidente sa SONA. With or without her, matutuloy po yung SONA ni President Bongbong Marcos. Huwag sila mag-feeling importante. Siya, si Amy Marcos, sila Bato de la Rosa, yung Duterte Black na yan. Kasi hindi po kayo kawalan sa SONA ni President Bongbong Marcos. Kasi yun po ang tinatawag na paggalang sa mas nakakataas sa inyo. Na yung salitang paggalang at respeto, wala po yung kanila Sara Duterte, kay Robin Padilla, kay Bongo, kay Bato de la Rosa, at lahat na po ng mga DDS. Hindi po uso sa kanila ang salitang respeto. So, hindi niya dumalo si Sara Duterte sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at pinili ni Duterte na dumalo sa Free Duterte Rally sa South Korea, kasama ang mga taga-suporta ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At natural, tulad ng ginagawa niya sa mga bansang pinupuntahan niya, puro kasiraan po ang sinabi ni Sara Duterte. Ganyan po talaga ang desperada. Mantakin ninyo, kailangan niyang pumunta sa iba't ibang bansa para lang manira. Bakit hindi niya gawin dito? Dito pa lang, tulad ng sinabi niya sa ibang mga rally niya, na gusto nilang patalsikin si President Bongbong Marcos, hindi niya magagawa yan kung siya ay nasa ibang bansa. Dapat nandito siya sa Pilipinas, mag-umpisa siya ng rally. Magtawag siya na patalsikin si President Bongbong Marcos. Mag-people power na sila. Bakit hindi niya magawa? Dahil alam niya
na hindi niya kakayanin na maglunsad ng people power dito. Kaya ang gagawin niya, pupunta sa iba't ibang lugar, doon siya magsasalita, doon siya maninira. Ito naman mga nakikinig sa kanya, well, I'm sure hindi lahat na nakikinig sa kanya ay umaayon sa kanya. Malamang yung iba gusto lang makita kung anong klase ba itong Vice President ng Pilipinas. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Duterte na hindi rin siya manonood o makikinig ng sona ng Pangulo dahil sayang lamang daw ang kanyang data. Sabi ni Sara, sayang ang data, ayoko rin na manood. Kasi alam nyo, sa totoo lang talaga, natitrigger ako pag nakikinig ako sa kanya. Kawawa naman si Sara Duterte. Inggit na inggit kay President Bongbong Marcos. Kasi nakita niya, lalo na nung first year niya, nung magkasama pa sila sa Uniteam, kung gaano kamahal ng mga Pilipino si President Bongbong Marcos. In fact, nadamay nga siya sa pagmamahal na yon ng mga Pilipino. Mula nung kumalas siya, pabawas ng pabawas ang mga Pilipinong nagtitiwala kay Sara. Kaya nga kailangan niyang pumunta sa ibang bansa Doon siya manira. Dahil dito, hindi na po umuubra ang paninira ni Sara Duterte. So kung natitrigger siya kapag nakikinig siya kay President Bongbong Marcos, lalo na kaya ang mga Pilipino, ang majority ng mga Pilipino na nakita na ang tunay na kulay at ugali ng isang Sara Duterte. Makita lang ang mukha niya, marinig lang ang boses niya, triggered na triggered din po. Marami akong natatanggap ng mga comments na talagang naiinis daw sila kapag nakikita o naririnig si Sara Duterte. So kung sa tingin niya natitrigger siya kapag naririnig niya si President Bongbong Marcos, huwag ka mag-alala. The feeling is mutual. Inamin din niya na minsan ay gusto niyang basahin. Ay, ito na naman ang karahasan na nananalaytay sa dugo ng mga Duterte. Inamin din niya na minsan ay gusto niyang basagin ang screen ng kanyang cellphone dahil lampas na sa irita ang naririnig niya. So, nakita nyo, ang tumatakbo sa isipan ng mga Duterte, itong buong Duterte family mula kay former President Rodrigo Duterte, kay Baste, kay Pulong, kay Sara, kay Kitty, ay puro karahasan. Puro pagmumura, puro panglalait, pang-iinsulto, pagbabatikos na akala mo napaka-perpekto ng pamilyang ito. Ngayon na naman, itong si Sara Duterte, sa kakapakinig niya kay President Bongbong Marcos, lampas na daw sa irita ang kanyang nararamdaman, kaya minsan daw ay gusto niyang basagin ang screen ng kanyang cellphone. Alam niyo, kitang-kita po natin ang inggit sa katawan ni Sara Duterte. Nakakaawa na po kapag nakakarinig tayo ng gantong statement kay Sara. Sign of desperation na ba talaga to? Na sa kanyang isipan, naglalaro na yung violence, yung karahasan. Ganito na lang ba talaga ang naglalaro sa isipan ni Sara Duterte? Puro karahasan? Sabagay, magtataka pa ba naman tayo? Kung nung yung panahon ng kampanya, ano yung sinabi niya tungkol dun sa mansanas? Na inuutos niya dun sa kalaban ni Joel Chua ba yun? Na isaksak daw sa lalamunan ni Joel Chua yung mansanas hanggang sa mamatay. Parang ang nasa isip nila ng pamilyang ito, puro patayan. Sa huli, sinabi niya, babasahin na lamang daw niya yung transcript ng SONA para malaman kung ano ang mga pambobola na sinabi ni Marcos. Hindi ko na po i-elaborate yun dahil kapag nakakarinig ako ng gantong statement kay Sara Duterte, naaawa po ako talaga sa kanya. Sa totoo lang. Gusto niyang manalo sa 2028, baguhin niya yung style niya. Hindi na po uso yung paninira para lang makakuha ng simpatya ng ibang tao. Lalo kang lalayuan ng mga Pilipino. Dahil sa ating pong kultura, konti lang yung naniniwala sa ganyang klaseng style. Yung alam ng mali, pero patuloy nilang sinasamba. Yung aminado si former president na siya ay pumapatay, marami na siyang napatay, at dadalhin daw itong mga DDS sa impyerno, sige pa rin ang pag-idolo ng mga DDS sa kanya. Well, bahala kayo sa buhay nyo. Isipin nyo yung kaluluwa ninyo. Dahil sinabi na ni Digong na mas gugustuhin niya na sa impyerno mapunta dahil at least pagdating doon, kasama niya kayo mga DDS at ang presidente ng impyerno, yung anak niyang si Sara. Kaya magtataka pa ba naman tayo kung ganyan ang takbo ng isip ng mga Duterte?
Dahil kung makadiyos ka, hindi ka mag-iisip ng ganyang mga senaryo kahit nasa isip mo lang. Tapos, yung mga supporters niya, pinagdarasal si Duterte na makalaya na mula sa ICC at makauwi ng Pilipinas. Matapos niyang tawaging stupid God at murahin ang ating Panginoon Diyos, sa tingin ninyo, pakikinggan ng Diyos ang panalangin ninyo? So pagkatapos pala ng biyahe niya sa South Korea, ang susunod na pupuntahan niya ay sa Kuwait. Kung saan, natural, makikipag-usap na naman siya sa mga taga-suporta ng kanyang ama. Na akala niya, kapag siya ay nakipag-meeting sa mga taga-suporta nila, mapapalaya nila si Digong. Ang mga judges po dyan sa ICC ay hindi naman po appointee ni former President. Hindi tulad dito sa Pilipinas. Ang mga miyembro ng Supreme Court, halos lahat appointee ni Digong. Kaya nga hindi na tayo nagulat kung bakit unconstitutional ang inilabas na desisyon ng Supreme Court. And speaking of desisyon ng Supreme Court, mag-uusap ang Senado. At ang kanilang tatalakayin ay kung itutuloy nila ang impeachment trial ni Sara Duterte. Kasi nga, may mga senador po tayo na gustong ituloy ang impeachment trial ni Sara Duterte. At syempre, yung mga pro-Sara na mga senador natin, ayaw nila. Sino po kaya ang mananaig? Ang mga pro-Sara o yung mga pro-impeachment na mga senador? Pero wag na po kayong umasa because with Chis Escudero na nanatiling Senate President, malabo po mangyari yan. Kahit na sinabi ni Chis Escudero na susundin daw nila yung konstitusyon, patay tayo dyan. Iba po ang interpretasyon ni Chis Escudero sa saligang batas. Meron po siyang sariling interpretasyon dyan. Kaya nga nagka-leche-leche ang impeachment trial ni Sara. Kaya nga dinelay ng dinelay. Dahil akala ni Chis Escudero, pag pinatagal niya ng pinatagal, mapagod ang taong bayan at pabayaan na lang na hindi humarap si Sara Duterte sa impeachment trial. Although ang sabi ni Chis Escudero, susundin daw ang konstitusyon. Iginiit ni Senate President Chis Escudero na susundin ng Senado ang konstitusyon sa paggawa ng desisyon kung ipagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa 20th Congress. Sabi niya, "We will do what we need to do in accordance with the Constitution and the rule of law." Kung yun yung Supreme Court gumawa ng panibagong batas na hindi natin alam, basta na lang nagkaroon ng panibagong batas para lang maproteksyonan si Sara Duterte. So ano ang aasahan natin dito sa statement ni Chis Escudero that we will do what we need to do in accordance with the Constitution and the rule of law? Unang-una na lang, kayo ang hindi sumusunod sa rule of law. Na ang akala nila, porke sila ang Supreme Court, tatanggapin na lang ng taong bayan kahit na ano pa, kahit na baluktutin pa nila or babuyin nila ang konstitusyon para umakma sa gusto nilang mangyari. Bigla akong naalala tong si Larry Gadon. Sabi niya kanina, VP Sara, nagmumura, nagbanta ng pagpatay, pero hindi dinidisbar ng Supreme Court. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sara, katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta ng pagpatay ang ginawa niya, hindi siya dinidisbar. Kaya nga himutok itong si Larry Gadon kanina Which is totoo naman. May punto talaga siya. Hindi nga ba na-disbar itong si Larry Gadon? At totoo yan, sa much lesser offense. Samantalang si Sara Duterte, nagmura, nagbanta, and yet, hindi siya nadidisbar. So, nasan ang fairness ng Supreme Court? Napaghahalata talaga, na tulad ng sinabi ni Larry Gadon kanina, ang Supreme Court daw ay tuta ng mga Duterte. Naniniwala pa kayo doon? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agmina.